Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May nakarating sa atin na katanungan tungkol po sa paglalagay po ng magkukhutba sa masjid. Ano ba daw dapat ang katangian? Pwede ba daw magkhutba kahit sino na lang, kahit walang alam, ilalagay na lang bilang imam at magkukhutba? Sa pag-iimam po mga kapatid, sa ating sala, ay may mga katangian dapat na ilalagay natin. Hindi pwedeng kahit sino na lang po ilalagay natin. Ganun din po yung magkukhutba po. So sa pag-imam, alam mo maglalagay ka ng imam, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ya umul qawma aqra'uhum likitabillah. Ang mag-imam sa masjid, yung pinaka nagkaroon ng opinion dito ang akra'uhum likitabillah, yung maraming sa ulo sa Quran, sa ibang pananaw ng mga ulama, kahit hindi ganun kadami ang sa ulo sa Quran, at least alam po niya yung mga batas ng sala. Alam niya yung mga obligado ng sala, mga sunna ng sala, mga makruhat ng sala, mga haligi ng sala. So hindi pwede mag-imam, hindi niya alam yung mga batas ng sala. So ibig sabihin kailangan ng kaalaman. Kailangan ng kaalaman, kahit konti ang sa ulo sa Quran, at least may kaalaman po sa batas ng sala. So, yan ay sa pag-imam. Idagdag pa natin dito yung magkukhutba. Ibig sabihin na magkukhutba, magbabahagi ka ng kaalaman sa mga tao. Sabi nga ni Sheikh bin Baz, rahimahullah, surutul khatib an yakuna da ilmin wa da basiratin an aw yaktub min kitabin ma'munin kad wada'u ahlul ilm wal basira fa yaktub minhu lin nasi idha kana sawtuhu yasma'u an-nas aw min tariq al-mukabbir wa kana adlan. So, dito, isa sa kondisyon sa pagkukhutba po mga kapatid, kailangan may kaalaman at alam niya yung ikukhutba niya, naiintindihan niya. Hindi yung walang alam. So, hindi pwedeng ilagay natin na lang kung sino-sino lang mga khutba kasi baka marami siyang maligaw. Kasi magbabahagi siya ng kaalaman sa mga tao, bibigyan niya ng paalala ang mga tao. So, paano siya magbibigyan ng paalala? Hindi niya nauunawaan yung binabasa niya. Wala siyang alam sa Quran. Wala siyang alam sa hadith. So, kailangan ang tao na yan na magkukhutba ay may kaalaman. Hindi naman obligado kailangan ulama o ustad. Ang mahalaga, may kaalaman sa kanyang ibinabahagi o ikukhutba niya. Naiintindihan niya yon mula sa mga mapagkakatiwalaan ng mga libro ang kanyang pagkukunan. At saka naririnig yung boses niya at hindi po mahina yung boses. Hindi po pwede dyan na, halimbawa, ang magkukhutba dyan ay hindi maintindihan ng mga tao yung salita niya. Tapos magdadalil, wala pa sa lugar. Tapos gumagawa pa ng bid'ah. Dapat hindi po siya gumagawa ng bid'ah. Dapat na kukunin natin na magkukhutba kasi maghahalo-halo po yung paniniwala ng mga tao. Yung ah, yung matuwid magiging ligaw. So sana sa mga kapatiran natin na nagmamay-ari po ng mga masjid, piliin niyo po ang dapat na mag-imam at dapat po na magkukhutba po sa inyong masjid po. At wag po yung basta-basta kukuha na lang po kayo dahil kamag-anak mo siya na lang ilagay mo dahil may sahod, may allowance, no. Nakasalalay po dito yung paniniwala natin, yung kabilang buhay natin, ang ating religion. Hindi po yan trabaho lang na makamundo ang pinag-uusapan dito. So nawa ay maayos ang ganitong mga issue sa mga kapatiran natin, sa mga masjid nila, kahit sa iyo pa yung masjid, hindi porkit masjid mo na yan, ay kamag-anak mo na yung kukunin mo kahit walang sapat na kaalaman po sa relihiyong Islam at lalo na po sa kanyang khutbah. So piliin po natin na mabuti ang makapagbabahagi po ng khutbah at mag-iimam sa ating masjid. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.